Hi mga kababayan, welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi magandang umaga dito sa Bahrain, magandang hapon po dyan sa atin sa Pilipinas. Panibagong reaction video natin dito sa bagong upload ni Ka-Business. Bago po natin umpisan ang lahat, kung kayo bago pa lang dito sa aking YouTube channel, kung pwede po paki-subscribe ng aking munting bahay at pakipindot na notification bell para updated po tayo sa aking mga video. And don't forget to subscribe Ka-Business Official para Papa Dins TV at ang kanilang isang channel, ang Ka-Business Family, na ang 3 M's nga po ang nagbablog dito. At ang kanilang pinakamatsyong editor na si Tinkin Buddy at ang Yang Russell po. Huwag nating kalimutan. Panibagong reaction video, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Dito po sa aking reaction video ay uunahin natin itong mga tanong ni Mr. Ka-Business dito kay Bong tungkol dito kay Clarissa. So, igagawan ko po ng part 2 yung doon kay Mylene naman sa nauna. Kasi napakahaba po ng videong ito. So, gagawan natin ng reaction yung mga portion na tinatanong ni Mr. Ka-Business dito kay Bong. So, mga kababayan, samahan ninyo ako dito sa reaction video ko kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Umpisahan po natin ang tanong ni Mr. Ka-Business kay Bong. Magsabi ka ng totoo, ha? Ilang beses ka na nagpupunta ron sa nanay ni Clarissa sa Bulacan? 2 lang po. Ang totoo. 2 po. Mapapanood ni nanay ni Clarissa ito. 2 lang po. Mapapanood dito ni Clarissa. 2 lang po. 2 lang. Sigurado ka? 2 lang po. Okay. So sa 2 beses na nagpunta ka ron sa Bulacan sa nanay ni Clarissa, anong sabi nila nanay sa'yo? Nakamusta lang. Na maayos naman ang pakikitungo nila. Opo. Okay, so ayun, salamat nanay. Kung ganun, ano po. Bukod doon, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-video call ni Clarissa? Sandali lang po yun. So ibig sabihin, nagkaroon ng pag-uusap sa video call, okay? Ano ang napag-usapan nyo ni Clarissa nung nag-video call kayo? Kaya niya ako mag-vlog lang po. Mag-vlog? Oo. O yan mga kababayan. Ang unang tanong ni Mr. Ka-Business, nag-usap ba kayo ni Clarissa sa video call? Ang sabi ni Bong, sandali lang po. So, ibig sabihin nag-usap sila. Ang tanong ni Mr. Ka-Business kung anong pinag-usapan, nagyaya lang daw itong si Clarissa na sila ay mag-video call. So, mga kababayan, although marami na pong nakapapanood dito sa live ni Clarissa na ito, na doon niya may pinapanghawakan daw siya na itong si Bong at saka siya ay nag-usap dito sa video call na sila ay may pinag-usapan at mayroon silang, kumbaga mayroon silang promises. May promises itong si Bong, kumbaga yung panghahawakan, paninindigan na kailangan gawin ni Bong na ipaglaban siya dito. So dito kay Bong, ang sinasabi niya is nagyaya lang ng mag-vlog itong si Clarissa. So alam naman po natin na nakaramihan sa atin. Alam po natin, lalo na po itong nagmamahal dito kay Bong at mga solid supporters ni Ka-Business, kung ano po yung kalagayan ng isang Bong na kaya po natin kahit sinong tao, kaya niyang paikutin dito sa kamay niya itong si Kuya Bong. Kasi sa malimit niyang pagsasalita, sa hindi siya marunong magbigay ng rason. Kung ano na lang yung masasabi mo sa kanya ay doon na lang siya paulit-ulit niyang sasabihin. Although itong si Mr. and Mrs. Ka-Business, alam na nila kung ano itong kalagayan ni Bong. Kaya tinitiis na lang nila po kahit ang laki ng problema nila dito. Kaya pa rin nilang tiisin o alagaan o gampanan o bigyan ng hindi pagsasawang pagmamahal at pag-advise dito kay Kuya Bong na siya ay tumino. Kasi alam naman po ng buong
sambayanan kung paano itong si Clarissa magsalita kay Bong. So sa palagayan na po natin doon na wala sila Mr. and Mrs. Kabisnes sa pag-uusap nila ni Clarissa. Ano po ba yung mga pangungusap ni Clarissa para paamo niya uli itong si Kuya Bong? Alam po naman natin kung paano niya ito gamitin gamitin niya na para papaniwalain niya na siya ay mahal niya si Bong. Hindi po ba? So, dito sa kalagayan na ito mga kababayan, mga kaibigan, hindi po tayo 100% na maniwala na siya ay pakakasalan niya si Bong. Kasi sa first place, umurong na siya doon sa kasal. Ayaw niya nang pakasalan si Bong. Diba? Kasi may paninindigan siya. Kumbaga, ayaw niyang pumasok sa relasyon na alanganin siya. Hindi ba mga kababayan? Doon lang yun. So, paano natin ito? At ano ang iisipin natin? Na bakit napaamo uli nitong si Clarissa si Bong nang pumunta doon sa kanila? Naaalam naman po natin na dyan lang po na makikita ninyo sa kanyang pag-live ay alam na po natin kung gaano ito katamis magsalita sa kanyang mga viewers. Kung paano niya hahalakhakan yung mga viewers niya na nadadala doon sa mga pangako niya at halakhak niya. So, hindi naman po tayo mga kababayan against dito sa kanya na magbalikan sila ni Bong o magpakasal sila ni Bong. Kung pure at totoo yung kanyang pagmamahal kay Bong na hindi lang gagamitin niya dahil dyan sa kanyang YouTube channel. Sana lang po itong halimbawa na sinasabi niya ay nagbalikan sila ni Bong dahil mahal niya si Bong. Sana po ay totoo yun at hindi yung panggamit niya dahil dito sa kanyang YouTube channel mga kababayan. Wala po tayong against doon kasi gusto natin si Bong ay mapasaya. Gusto natin si Bong ay makapag-asawa na. Hindi ba mga kababayan? So, ngayon, kung ano man po itong nasabi ni Clarissa ay hindi na natin alam na bakit na naman napaamo niya itong si Kuya Bong. So, eto, continue po natin ang ating panonood sa short video na ito ng ating mareaksyonan mga kababayan. Paano ang pagkasabi niya? Siya nagkaya eh. Kaya nga, paano sabi niyo, ano mo, yung bang, ikwento mo, paano ba? Bong, gano'n, sige lang, paano ba? Parang nagaya lang. Parang sumama, parang gusto sumama, gano'n. Yung, bawa, Bong, sama kita sa vlog, gano'n? Parang gano'n. Ayan na naman sabi mo. Hindi ako magsumagot eh. Bakit hindi ka sumagot? In-interview ka dun sa vlog niya. Interview kayo sa video call ba? Sa video call na, naka-vlog yung pag-uusap. Kaya Bong, naka-vlog yung pag-uusap nyo. Ewan ko lang. Hindi, ano yun, May? Hindi mo pwedeng i-vlog yung video call eh. Kumbaga, pwede mo i-record yun. So, tapos pwede mong gamitin as a vlog. Nga, meron din yun. Totoo po yun mga kababayan, ang sinabi ni Mr. Kabisnes. Kung mag-live, kung mag-video call kayo, pwede mo yun siyang i-record para gawin mong vlog mo. So, dito sa paliwanag ni Clarissa, dito sa kanyang live, ni-record nga nilang lahat kung ano yung sinasabi, kung ano yung pinag-usapan na paninindigan ni Kuya Bong at ipaglalaban niya. Totoo yun, marirecord yun. Yun ang sinasabi ni Mr. Kabisnes, pwedeng i-record yung pag-uusap ng isang tao, ng dalawang tao dito sa video call. Nagawin niyang content kung ikaw bilang isang vlogger. Yun ang sinasabi ni Clarissa na ilalabas niya yun. Ang katunayan at katibayan na sila ay nag-usap ni Kuya Bong. Mayroon siyang nirecord lahat ng kanyang kapatid na si Nini
ang lahat-lahat ng mga sinabi ni Kuya Bong. So, dito na lang po natin mapunta sa ating palaisipan na talagang pagpunta ni Kuya Bong ay yung parang kinorner siya sa lahat doon. Pinaamin siya doon sa mga sinasabi ni Clarissa na ang lakas ng aking ebidensya. Yun. So, wala naman siguro dito nasabi sila Mr. Kabisnes na ayaw sa kanya. Although, kahit ano pa ang ginawa niya ditong pambabastos kila Mr. Kabisnes, gusto pa rin nila Mr. Kabisnes ang ipakasal silang dalawa ni Bong. Kasi, ang iniisip ni Mr. Kabisnes, yung ni Bong at kaligayahan ni Bong. Kahit isakripisyo nila kung ano yung kahinatnan ni Bong doon sa pag-aasawa niya dito kung kanino mang babae, ay full supported pa rin itong si Mr. Kabisnes kay Bong. Ganon nila kahalaga, ganon kamahal ni Mr. Kabisnes si Bong. Hindi ba mga kababayan? Hindi niya pagtsatsagaan ng ganito na lang kung hindi nila minahal si Bong. Kung hindi nila tinuring parte ng kanilang pamilya si Kuya Bong. Di ba mga kababayan? So, panoorin natin itong iba pang mga question and answer ni Bong at saka ni Mr. and Mrs. Kabisnes. So, hindi niya malalaman yun kung naka-record. Hindi niya alam yung bagay na yun. So, anyway, ang sabi sa'yo ni Clarissa, Bong, mag-vlog tayo, gano'n. Tapos hindi ka sumagot, gamo. Ano pang sumunod na mga napag-usapan ninyo? Wala na po eh. Yun lang, niyayaya lang po niya ako. Paulit-ulit, niyayaya ka lang niya na parang, ano bang ibig sabihin nito? Humihingi siya ng pahintulot sa'yo, na gano'n, na mag-vlog, sa vlog. Hindi ba siya mumusta man lang sa'yo? Bong, musta ka na? Kayo na pala ni Mylene, ganito. Wala siya sinabing gano'n. Wala. Yan nga ba sinasabi ko po mga business eh. So, Nagkabalikan ba kayo ni Ate Clarissa? Wala. Paano mo masabing wala? Wala, di kami nagkabalikan. Nakikipagbalikan ka sa kanya. Hindi pa naman. Ayun. Tanong ni Mrs. Kabisnes, nagbalikan ba kayo ni Clarissa? Hindi. Paano mo masabing hindi? Hindi pa naman po. So, ibig sabihin, dito kay Bong, yung pakikipagbalikan ni Clarissa dito kay Bong ay hindi niya nilinaw. Kasi hindi naman po niya masasabi na hindi pa naman kami nagbalikan. Pero dito sa live ni Clarissa, ay pinapanindigan na niya na sila ay nagkabalikan na. May petsa po ang pagbabalikan nila is December 19. Doon po daw sila nagbalikan. So ayon dito kay Bong, ay hindi pa sila nagbalikan. Hindi pa naman po kami nagbalikan. So ibig sabihin, may potential na makikipagbalikan si Bong sa kanya, pero on this time, hindi pa sila nagbalikan. Na ang pinagsasabi ni Clarissa dito sa kanyang live ay sila nagbalikan na ni Bong. Kasi nag-usap na sila through video call. So alam po naman natin kung ano yung kahinaan nitong si Kuya Bong na alam ni Clarissa kung paano niya ito papaaminin, paano niya ito papagsalitain dahil sa kanyang lakas na alam niya kung ano yung kahinaan. Kumbaga alam niya ang kiliti ng isang Bong na pwede niyang paaminin. Hindi ba mga kababayan? Kasi hindi naman po yun nanggagaling sa bunganga o nanggagaling kila Mr. and Mrs. Kabisnes na hindi pa naman kami nagbalikan. Mismo sa galing sa bunganga ni Bong na hindi pa sila nagbalikan ni Clarissa. So it means itong
paggagawa ni Clarissa na nag-usap sila pagkipagbalikan, kumbaga parang pinursigin niya na magbalikan sila. Parang may sinabi siya dito kay Bong para magbalikan sila. Kasi dito kay Bong hindi pa naman, sa kanya sila na, kay Bong ay hindi pa. Kasi itong si Bong ay willing pa rin pakasalan itong si Mylene. Hindi po ba mga kababayan? So, ano ang mapunta sa ating palaisipan dito sa mga pahayag ni Kuya Bong, sa pahayag ni Clarissa? So, continue po natin mga kababayan. Ang gulo. Ako muna, Mrs. Ka-Business, ako muna. Bong, tanong ni ate mo kanina kung nakikipagbalikan ka kay Clarissa. Ang sagot mo ay hindi pa naman. Ibig bang sabihin nun may plano kang makipagbalikan kay Clarissa? Ako pa lang po eh. Okay. Mahal mo pa ba si Clarissa? Hindi na po eh. Oh my God. Bakit hindi mo na siya mahal? Sigurado ka, Kuya Bong? Hindi na eh. Parang dahil lagi sa ano eh. Dahil sa... Pera. Bakit? Di ba yung dati? Anong pera? Di ba yung tanong siya ng tanong di ba dati? Sa ko dinadala. Yung dating Yung pinag-awayan nyo. tungkol doon sa 8,000. So dito mga kababayan, maliwanag ang tanong ni Ka-Business, mahal mo pa ba si Clarissa? Hindi na po. Sabi ni Mrs. Ka-Business, paano mo masabi na hindi na? Hindi ko na po siya mahal dahil doon sa pera. So it means nung pumunta si Bong doon kila Clarissa, malinaw doon na parang na-change mind siya. Nang bumalik na siya, wala na siya doon, bumalik na naman yung totoong siya. So, dito na sinasabi niya dahil doon sa pera na pinagpipilit ni Clarissa, na paaminin siya saan niya dinala yung pera na 8,000. Yun po ang sinasabi ni Kuya Bong. Dahil doon, nawala na yung pagmamahal kuno ni Kuya Bong at naglaho doon. So, paano po natin mai-imagine yun na sinasabi ni Clarissa dyan sa kanyang live, mahal na mahal pa rin siya ni Bong. Yun ang bigkas ni Bong daw sa kanya. Hindi po natin kasi malalaman, hindi po kasi natin alam kung anong nangyayari nang pumunta si Bong doon kasi mag-isa ni Bong pumunta doon. Yun na po ang sinasabi natin, kung makorner ni Clarissa si Bong, makapagsalita ito kahit ayaw niya. Kasi alam niya yung kiliti ni Bong eh. Alam na alam ni Clarissa kung paano niya papasalitain si Bong. Hindi ba mga kababayan? So, saan tayo lulugar dito? Kaming mga nagmamahal kay Ka-Business, lalo na dito kay Bong. Siyempre, alam namin at nakikita namin kung paano pinoprotektahan ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong si Kuya Bong. Paano nila gustong mapaayos itong buhay ni Kuya Bong. Alam na alam po natin yon mga kababayan. Alam na alam natin po yun kung paanong nagsakripisyo sila Mr. and Mrs. Ka-Business dito kay Bong. Sa laki ng problema nila, hindi nila mapatino-tino ito dahil laging sila tinatakasan nito. So dito kay Clarissa, alam niya kung paano niya hulihin ang kiliti ni Bong, paaminin, papasalitain ng gusto niyang marinig na na-record na raw niyang lahat yun. So di ba mga kababayan, kung kayo nagmamahal kay Bong, ano po ang masasabi ninyo at paano ninyo siya maprotektahan sa ganong kalagayan na alam naman po natin kung ano itong kalagayan ni Kuya Bong sa ngayon kahit noon pa man. Hindi mapagsalita, oo, hindi, okay lang po, sorry po, yun lang ang makalimit natin naririnig sa kanya. Pero dito sa kalagayan, dito kay Clarissa,
alam na alam po natin paano niya mapasalita ito, paano niya mapaamo ito, paano niya mapasalita ito, paano niya mapaamin ito. Kasi alam natin kung paano siya mag-handle ng isang tao na kaya niyang paikutin sa kanyang pananalita at sa kanyang mga palad. So ang resulta po nito ay magiging kawawa lang magiging kawawa lang si Kuya Bong kung halimbawa man ay ito mag-happen. Na sana lang po itong pagbalikan nila ay hindi niya gagamitin si Bong dito sa YouTube channel niya para lumago ito at maging milyon ang views niya kasi yun ang kanyang pangarap. Kaya niya pinupursigi makuha si Kuya Bong dito, mapunta sa kanya. Dahil dito sa kanyang aim, na alam po natin yun kung ano. Hindi po tayo naninira, hindi po tayo nambabash sa kanya. Ang nakikita natin is yung katotohanan doon sa nagawa niya. That is past months ago. Kung paano niya gamitin ang isang tao. Paano niya binilog ang ulo ng isang tao. Hindi ba mga kababayan? Obviously naman yun. Hindi ba? Diyan lang man naman sa kanyang mga vlog, sa kanyang live. Paano niyang halakhakan ang kanyang viewers na makukuha niya sa kanyang halakhak, sa kanyang pagiging mapagdasal na tao. Sa halakhak lang niya na yan, madadala na yung mga tao sa kanya. What more ang isang Kuya Bong ang hindi niya mapaamo na parang tuta sa mga pananalita niya. Hindi ba mga kababayan? This is only I am saying that what I am observing about what his how he elaborate, how he explain, paano niya ipaliwanag, paano niya sasabihin na makuha niya yung kalooban ng isang tao. Marunong po siya magsalita. Magaling po siya magsalita. Para bang dinadaan niya sa kanyang tawa, dinadaan niya sa kanyang gawain sa mga tao. Yun ang ginagawa niya dito kay Bong, na alam niya kung ano yung kahinaan ng isang tao sa kanya. Di ba kababayan? Although alam natin lahat itong si Mr. Ka-Business, gusto na talaga niyang mag-asawa si Bong. Gusto niya na talaga malagay sa katahimikan itong si Bong. Kasi tanging ito na lang ang gamot. Ang problema po natin, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon, alam po naman natin, nakikita natin kung paano niya tratuhin si Bong na hindi irespeto bilang isang lalaki kung sila'y nag-uusap sa video call dito sa vlog ni Ka-Business. Alam natin yun kung paano niya kausapin si Bong, kung paano niyang hindi irespetohin bilang isang lalaki. Kahit naman ganyan lang yan ang kalagayan ni Bong, dapat pa rin niya yung respetohin, dapat nangingibabaw pa rin yung respeto doon sa isang lalaki kung talagang minahal mo yung isang lalaki. Kung talagang mahal niya si Bong, bigay niya ng respeto doon, pero walang respeto doon sa pagsasalita niya, sa kumbaga, yung sa video call nila na kung paano niyang tanungin, paano niyang paaminin si Bong na hindi naman pwedeng aminin ni Bong na wala na siyang ginawa. Hindi po ba mga kababayan? Doon lang nakikita natin na kung paano niyang hindi irespeto ang pagkalalaki ni Kuya Bong. Paano na lang kaya ang buhay ni Kuya Bong kung wala sila Mr. Ka-Business? Paano na lang ang buhay ni Kuya Bong kung hindi ang haba ng patient nitong mag-asawa kay Kuya Bong? Kahit anong kabalbalan ang ginawa nito, andyan pa rin ang Ka-Business na kaya siyang suportahan. Gawin pa rin nila ang tama para kay Bong. Siguro naman, kung ibaliktad natin doon kay Clarissa na siya ang mag-alaga dito kay Bong, kaya niya kaya itong kontrolin? Kaya niya kaya itong alagaan? Kaya niya kaya itong pabutihin? Kaya niya kaya itong ayusin ang buhay nito? On the first place lang nang lumabas siya dyan kila Ka-Business,
Ilang buwan lang, inayawan na niya si Bong. Ayaw na niyang magpakasal kay Bong. Doon lang po makikita natin na walang sinseridad doon, walang respeto doon, hindi niya mahal si Bong. Ngayon, pinapakita niya sa mga viewers niya nagkakandalait siya sa galit, sa selos dahil ikakasal si Bong dito kay Mylene. Ngayon, gumawa siya ng paraan, ginawa niya ng paraan para mapunta si Bong doon sa kanila. Na sinasabi niya, doon niya kinuha yung pagkakataon na paaminin itong si Bong. Dahil alam niya kung paano niya paaminin si Bong. As I said po mga kababayan. So continue po natin dito and then we will end our video. Dito po ang part 1, may part 2 po tayo mga kababayan. Kasi kung ipapaliwanag ko, 2 oras po tayo magpapaliwanag dito. Kaya hindi po pwedeng masyadong mahaba. Okay, continue po natin mga kababayan. 1,000. Doon ka na, ano sa kanya? Ano bang, ano mo? Bakit? Ibig sabihin doon sa pagtatanong niya ng 8,000 hindi mo na siya agad mahal? Hindi na. Hindi, ganito yung kuya pong paliwanag ni Kuya ha. Nung nag-break up kayo ni Clarissa, di ba, yung nag-usap kayo through video call, di ba, may iksi lang yun no? Saglit lang. Tapos yung formal break up, ang tinutukoy ko po mga business, ay humingi ka pa nga sa kanya na sorry, di ba? Sorry la ha, sabi mong ganun ha. So, ayun po mga ka-business, malinaw po yan ha. Meron silang formal break-up, no? Merong formal break-up. So, ngayon, lumipas ang ilang mga panahon at kami ni ate mo ay hindi na rin kami nakipag-communicate kay Clarissa dahil nga doon sa kanyang naging pahayag din naman na hindi niya isusubo ang kanyang sarili. Business ka business? Hindi niya bibigay yung, ay di siya papasok sa isang relasyon na, papasok sa isang relasyon na ibang magiging kompromiso. No? Kompromiso yung anak niya, yung trabaho niya. No? Ayun po mga business, may video tayo nito ha. Baka huwag naman sana inyong isipin na ito'y salita lang o gawa-gawa lang. May proof yan, may video po tayo niya na talagang kinonfirm ni Clarissa ang bagay na yan kay Mrs. Ka-Business. Nagkaroon sila ng conversation dyan na pinal yung kanyang desisyon na hindi siya magpapakasal kay Bong dahil nga ang kanyang inaalala ay yung kanyang anak at saka yung kanyang trabaho di umano, no? At yun naman ay inirespeto namin. Kaya mula noon ay minabuti namin na itigil na rin. Wala nang hanggang doon na lang. At nagkaroon naman, maliwanag naman kasi na nagkaroon sila ng formal break-up ni Bong. So, tapos na yon. Hindi na kami nagsalita sa YouTube, no? Sa bilang respeto din kay Ate Clarissa. Yes, kasi tawag nito, babae si Clarissa eh. Ang sa amin, lalaki. Kaya po, mga ka-business, ang po dito, hindi na kami nanahimik na kami. Kasi ayoko pong naman din yung si Ate Clarissa, nire-respeto ka po namin. At saka, so, tingnan ninyo mga kababayan. Kahit ano pa man ang narinig, kahit ano pa man ang nangyari, kahit ano pa man ang ginawa, kumbaga, hindi siya nagrespeto dito sa dalawang mag-asawa. Pero itong dalawang mag-asawa, mga kababayan, andun pa rin ang respeto nitong dalawang mag-asawa sa kanya bilang isa siyang babae. Inirespeto siya nila Mr. and Mrs. Ka-Business sa kabila ng lahat ng kanyang pasaring, paninira dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mabibitiwan yung pagpapasaring niya dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Pero nakikita po natin at iyan, andyan ang respeto nila Mr. and Mrs. sa kanya.
bilang isang babae. Dahil itong dalawang mag-asawa, mayroon silang professionalism sa kanilang sarili. Kahit anong gawin ng isang tao sa kanila, mapagkumbaba pa rin sila. Nandun pa rin sila kung nandun, saan sila nandun. Irespeto pa rin nila yung tao kahit nakapanakit na sa damdamin nila. Dito natin makikita kung paano kabait itong dalawang mag-asawa. Kahit kanino mang tao, hindi sila namimili. Kaya nga po may kasabihan tayo, ang sobrang kabaitan ay laging naluloko ng ibang tao. Sa sobra mong kabaitan, ikaw ay laging nalalagay sa alanganin. Tulad na lang itong si Mr. and Mrs. Kabisnes. Hindi ba mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid? Ito po ay ipi-play natin ulit. Ang tungkol sa kanilang formal na pagbe-break up noon. Try din kami naman nung una pa. Tinawagan siya. Tinawagan siya. Kaya lang hindi siya sumasagot. Maraming beses yon, ano po mga business, maraming beses yon. At alam niya yon ni Clarissa na pagkatapos ng kanilang break up, Ayaw niya wala, nakausap. ilang minuto lang. Basta nung pagkatapos ng break up, binigay, sinauli ni Bong yung telepono at John Antimano. Kinontak siya ni Mrs. Kabisnes. Sabi ko, ma, tawagan mo si Clarissa. Hindi niya sinagot. Alam mo yan, Ate Claring. Hindi mo sinagot hanggang maghapon. Tapos nag-live na siya. Tapos meron ka nang ginawang live. Hindi, ibig sabihin, meron ka nang ginawang deklarasyon. Nag-declare ka na na kayo ay wala na ni Bong. Kung hindi ako nagkakamali, Ate Claring, yun yung post mo na bakit ako biglang iniwan, no? Tapos sumunod nun ay Meron kang yung emoji mo na umiiyak. oo, kumbaga diniklara mo na doon sa iyong Facebook. Wala naman kami, hindi pa kami nagde-declare. Oo, hindi pa nagkakausap. So, yun na mga kababayan. Yung napanood natin na kanilang vlog na tawag ng tawag ito si Mr. and Mrs. Kabisnes sa kanya na pagkatapos ng breakup dahil nga gusto nilang ayusin pa ito para maayos pa itong dalawa, si Bong at saka si Clarissa. Pero ang ginawa niya po ay inignore itong tawag ni Mrs. Kabisnes, inignore ang mga message ni Mrs. Kabisnes. Pero gayon pa man mga kapatid, mga kaibigan, patuloy pa rin itong si Mrs. Kabisnes daw tawag ng tawag sa kanya mula umaga hanggang hapon. So, how could you ignore people na ganun ang ginawa sa'yo? Tapos, ang pinalabas mo, they are not who is communicating me. Kumbaga, hindi nakikipag-communicate sa'yo itong mga kabisnes na alam mo yung totoo na tinatawagan kanila after your breaking up with Bong. Pero anong ginawa mo? Nag-post sa social media, nag-YouTube ka gamit si Bong, paninira, pananaring, pamparinig, yung paparinig mo dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes na alam mo na sila ay they are trying to reach out on you. Pero hindi mo yun nagawa. Ang ginawa mo, nag-message ka. Ate, saka na lang po ako magtatawag at makipag-usap kung okay na ako. You'll always be okay on that time kasi marami ka nang ipinost. Yun po ang ibig sabihin nila Mr. and Mrs. Kabisnes. At yung pagre-reach out mo sa kanila, of course, you cannot reach out them kasi blinak kanila. Kasi binastos mo sila eh. Kabastusan yun ang hindi mo pagtanggap ng kanilang tawag dahil gusto nilang maayos pa kayo ni Bong. Ngayon, ginawa mo yung issue, yung mga ganyan na
minali mo yung issue na nandun kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Ang totoo. So mga kababayan, there is a closure, may breakup po na final breakup, yung parang professional na breakup dito kay Bong at kay Clarissa. So ibig sabihin nag-break talaga sila. Hindi pwedeng sabihin ni Clarissa wala silang formal break, parang wala silang closure. May closure sila na nakipag-break talaga sa kanya si Kuya Bong. Di ba mga kabayan? So, dito, ang gusto lang nila Mr. and Mrs. Ka-Business ay ipaliwanag sa mga viewers ni Ka-Business na nagmamahal kay Bong, na mga fans nitong Klabong, kung ano yung pangyayari on that time. Hindi ba? So, kung sinagot lang niya on that time, hindi sana nagkaroon ng issue. Pero, sinadya mo yun. Sinadya niya yun na hindi sumagot. Kasi mayroon siyang plano dito sa kanyang YouTube channel. Mayroon siyang plano sa mga iyang kanyang social media. So, on that time, after that, napagtanto niya na siya ay mali. So, she's trying to reach out naman. Yun ang sinasabi niya, na nire-reach out ko sila pero hindi ko na sila makontak. Paano mo sila makontak? They don't want to talk to you and they block you already. Bakit? Sa bagay, sabi ni Mr. Ka-Business, bakit pa namin ipupursigi yung pagtatawag sa kanya na ayaw naman niya kaming kausapin, na nagmumukha na kaming tanga sa kakatawag sa kanya. So, medyo respeto sa sarili namin. We block him. We block her. Di ba malinaw yung Clarissa? So, sana itong itong video ni Mr. Ka-Business ay malinaw sa isip mo. At sana kung nagbalikan man kayo ni Bong, ay totoong pagmamahal nang ipakita mo. Hindi mo gagamitin si Bong dyan sa pagbablog mo. Although dito, sa tanong ni Mrs. Ka-Business, ni Mr. Ka-Business, kung nag-usap kayo, anong pinag-usapan ninyo? Gusto lang ni Clarissa i-vlog ako kasama sa kanyang vlog. So, it means, mayroon ka talagang aim na idoon lang ang gagamitin mo si Bong. Sana naman, Clarissa, ay hindi. Mahalin mo na si Bong ng totoo. Tanggapin mo siya ng buong buo. Kung sino man siya, kung talagang mahal mo siya, huwag mo na siyang paikutin sa palad mo at gamitin mo kung ano yung mga agenda mo sa buhay. Mahalin mo siya bilang magiging kabiyak ng puso mo. Mahalin mo siya na kung kayo man talaga dalawa ang magsasama habang buhay, treat him as your husband to be. Kung sakali kayo man ay ikakasal, huwag mong gamitin sa iyong pagbablog itong kahinaan ni Bong, na alam mo naman kung ano yung kahinaan ni Bong, na alam ng buong universe na gagamitin mo lang ito sa iyong pagbablog, gagamitin mo lang ito sa iyong YouTube channel. Sana naman yun. Mahalin mo na lang siya. Yun ang pakiusap namin. Mahalin mo siya ng buong pagkatao mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi yung pagmamahal mo na puro fake lang. Pakitang tao. Dahil may YouTube channel ka, gagamitin mo siya. Sana po hindi mahantong uli sa ganun mga kababayan. Kasi naawang-awa na tayo dito kay Bong. Wala na siyang tamang pangingisip. Mayroon na siyang hindi magandang nagagawa sa sarili niya. By the way, kababayan, talakayin natin yan in may another reaction video tungkol dito sa naging sakit ni Kuya Bong natin. Nakakaawa na nakakainis, pero nangingibabaw pa rin ang awa natin kasi wala siyang pamilya. Kaya siguro niya napuntahan doon, naalala puntahan yung pamilya ni Clarissa kasi pamilya ang doon, although dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business, nandito yung pamilya niya. Kumbaga, nasanayan lang siguro niya na ang dahilan niya is namimiss niya itong nanay ni Clarissa. Hindi naman siguro niya balak ang makipagbalikan doon. Kaya niya napaliwanag dito, walang balikan ang naganap nung pumunta siya doon. Although doon kay Clarissa mayroon daw. So ang hirap naman at nakakahiya sa isang babae na ikaw ang nagpupursigi na nagbalikan kayo, kung tanungin yung lalaki ay hindi kayo nagbalikan at hindi ka na mahal. Kumbaga parang insulto sa ating babae yun. Sana wag pangunahan natin kung ano ang gusto natin para smooth lang, cool lang. Hindi ba? Kasi yun ang sinasabi na ang maling gawa ay mapupunta rin sa atin.
Kaya gawin natin ng maayos, gawin natin ng maliwanag at malinis kung ano man ang dapat nating gawin. So, okay mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, hanggang dito na lang itong aking reaction video. Bago po natin i-ending, please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Family Ka-Business at ang Thinkin Buddy at ang Yang Russell at ang inyong lingkod po. Huwag kalimutang mag-likes and subscribe. So, hanggang dito na lang. May Allah bless us all. Magandang umaga, Middle East. Magandang hapon sa Pilipinas. Bye-bye po. See you in my next vlog.